Magandang umaga po muli, ang inyong lingkod, si Chef Roy. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, 8 AM po, June 3. Sa umaga po ito, mayroon mong babasahin para sa inyo. Pakinggan po ninyo, napakaganda po ito. Shout out po sa lahat ng nanonood ng video ito, lahat ng nanonood ng video po ito. Pagpapalain po ng Diyos. At kung dati ng pinagpapalaan ng Diyos, patuloy na pagpapalain ng Diyos, pati na ang buong pamilya ninyo. Pakinggan po natin, napakaganda po nito. Ang babasahin ko po para sa inyo. Sa John 8, umpisahan ko po sa 3 hanggang 9. May kahabaan po nito pero pakinggan po natin, dahil napakaganda po. John 8, 3 hanggang 9 po. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga parasiyo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Hinarap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo?" Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila sa kanya. Tinanong po nila ang Panginoong Hesus po para subukan po kung ano ipaparatang po, kasi po ang ating Panginoong Hesus, lagi pong kinukontra po niya yung turo po ni Moises, yung katulad pong ng mga nakasulat po sa Bible na sinabi po, utos po ni Moises na sa araw po ng pamamahinga ay ano po yung bawal po magpagaling, bawal po magtrabaho. Kinontra po ng ating Panginoong Hesus yan. Bawal po kumain, at kinontra po ng ating Panginoong Hesus yan. Ang kanyang mga alagad kumakain pag nagugutom. At para po may maiparatang sa ating Panginoong Hesus, tinanong nila na ang babaeng ito nahuli sa pangangalo niya. Hinarap po na sa maraming tao, tapos hinarap na kay Jesus na, "Ano po, Guro, ang masasabi ninyo?" Okay? At ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong sa kanya. Tumayo si Jesus at nagsalita, "Ang sinumang sa inyo na walang kasalanan ang siyang unang bumato sa kanya." At muling yumuko si Jesus sa lupa at sumulat. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis mula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Ito po ang mensahe sa atin ng Diyos sa umaga ito. Kaya po kanina gumanon ako po, may dumaan na yung empleyado po dito. Kaya alam po nila yun na nagpo-post ako, nag-vlog ako ng salita ng Diyos. Sa binabasa po ng ating lingkod, utos po daw ni Moises, okay, na yung babaeng ito nahuling nangalo niya. Ang utos ni Moises, ang mga katulad dito ay babatuhin hanggang sa mamatay. Yung pong nagsalita po noon, yung mga tagapagturo ng kautusan, eskriba kung tawagin, at mga parasiyo. Ang alam po kasi nila noon, mga banal sila. Kaya bago nila ito batuhin, narinig po ninyo, binasa po ninyong lingkod, hinarap muna nila sa karamihan. Mahirap po naman yung nahuling nangalo niya, bigla lang babatuhin hanggang sa mamatay. Hindi pa nasaksihan ng mga tao ang kasalanan. Kaya sila po naman yung sumusunod din naman talaga sa kautusan ni Moises. Okay? Nahuling nangalo niya, babatuhin daw hanggang sa mamatay. Yun ang utos ni Moises. Pero narinig po natin, sinasariwa po na inyong lingkod na
si Jesus man ay kumontra po sa utos ni Moises. Lagi pong sinasabi ng lingkod na ang utos ni Moises ay lipas na po sa panahon natin ngayon. Okay? Panahon na tayo ngayon ng Kristiyano. Hindi na tayo panahon ng mga Israel. Hindi tayo panahon ng mga Hudyo. Lalo na, hindi ka naman taga-Israel. Lalo na, hindi ka naman Hudyo. Ang ibig sabihin po ng Hudyo, hindi ka naman taga-Juda. Maaaring nag-abroad ka sa Juda. Maaaring nag-abroad ka sa Israel, pero hindi ka naman taga-riyan. Pero, ngayon po, panahon ng Kristiyano, batas po ng ating Panginoong Hesus ang ating gabayan, ang ating gabay, ang ating sundin. Kaya ang sagot po ng ating Panginoong Hesus, kung sinong walang kasalanan siyang unang bumato. So, maliwanag po dito na hindi sumang-ayon ang ating Panginoong Hesus sa kautusan ni Moises. Lagi po kasi sinasabi ng lingkod na baka mayroong hindi kaintindi po kasi lagi kong talagang pinaunawa ko po kasi na ang Diyos ang nagsabi na niluma niya ang batas niya na binigay niya kay Moises. Wala namang kasalanan si Moises. Batas na binigay niya kay Moises, niluma ng Diyos. So, maliwanag po dito na sinabi ni Jesus na ang sinong walang kasalanan, siya ang bumato. Kaya ang mga tao po noon, akala kasi nila banal sila dahil sa pagsunod nila sa kautusan ni Moises. Okay? Kaya umalis po sila. Iniwan nila ang babaeng yon. Kasi nga, pinakinggan nila kung anong sabihin ng ating Panginoong Jesus. Gusto lang paratangan, butasan para mayroon silang idahilan na itong taong ito, si Jesus ay kinuntra niya ang kautusan ni Moises. Pero nung narinig nila na tama naman, kung sinong walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato. Babalibag ng bato hanggang sa mamatay. So, isa-isang umalis po hanggang sa iniwan yung babaeng mag-isa nakatayo. So, yung mga tao sa panahon noon, marunong umamin ng makasalanan sila. Kaya naisip na makasalanan sila, wala silang karapatan bumato sa babae. Iniwan nila yung babae na nag-isa sa harapan ni Jesus. Okay? Pero hindi po sila ligtas din kahit na marunong silang umamin ng pagkakasala. Kasi po, galit pa rin sila kay Jesus. Ayaw pa rin nilang maniwala sa mga turo ng ating Panginoong Jesus na nagmula naman sa Diyos Ama. Lagi sasabi pa ng Panginoong Jesus na ang mga sinasabi ko ay nagmula sa nag-utos sa akin. Lahat ng ginagalaw ko ay nagmula sa nag-utos sa akin. Yung Diyos Ama ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesus na nag-utos sa Kanya. So, mabuti pa yung mga, ay hindi mabuti rin kasi nga ayaw nilang maniwala sa ating Panginoong Jesus ang turo. Pero marunong po sa umamin ng kasalanan pala. Yung panahon yun, mga siyo kahit makasalanan sila. Hindi ko gaya ng panahon natin ngayon na, pero hindi man lahat. Di ba po yung binilag ko kahapon na ang sabi doon ang ibigin mo raw yung taong itutuwid ka sa yung pagkakamali. Paano ngayon? Kung hindi ka marunong umamin ng pagkakamali, wala rin. Kailangan banal na espiritu talaga ang manguna sa atin para tayo magbago. Kasi kung tao pala, hindi kaya baguhin yung pagkakamali kasi hindi ka man marunong umamin ng kasalanan. Siguro kung magandang babae, gwapong lalaki, pakasalan kita. Pero iwanan mo yung mga kamalian mo. Iwanan mo dahil mahal mo siya, inibig mo siya. Pero pangsamantala lang po yun. Babalik ka rin pag lusyang na yung asawa mo na dating maganda. Maganda noon, marami na kayong anak. Babalik ka rin sa dati mong gawain. Kaya the best po ang banal na espiritu magbago sa atin at manguna sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, magkaroon tayo ng banal na espiritu pang manguna sa atin po para tayo baguhin. At ang sabi po dito, kung sinong walang kasalanan, siya ang unang bumato. Okay? Sa panahon po ng ating Panginoon, sa panahon natin ngayon po, ang turo ni Jesus ang ating gabayan, araw-araw dito sa pamumuhay. Dalawa pong bagay ang pambabato. Yung sabi na, sinong unang bumalibag ng bato, sinong walang kasalanan. Ngayon po,
sa panahon po natin Panginoon Jesus, mayroon pong pambabato na hindi bato na ibabalibag. Ang pambabato po yung bang halimbawa po tulad noong minsan day off na yung lingkod, meron akong napuntahang lugar, hindi ko sabihin kung saan. Mahilig akong pag noon pong hindi pa ako nagpo-post ng Bible, nung nandun ako sa lugar na yon, malayo po dito. Pag day off ko, may aming gustong makipag-inuman sa akin. Nasabihan nila ako na punta ako sa kanila, inuman daw, may 3 yung kaharap ko. Pero may dumaan na, unang dumaan, babae. Ayan, sabi na, yung babaeng yan, nasa abroad ng asawa ngayon nangalalaki. May lalaki sa hating gabi pumunta sa kanila, ganun. Parang chinichismis nila. Yun namang may dumaan naman na isang lalaki, sabi, walang kwenta yung lalaki din, bakit niya? Yung pagsweldo niya, inubos sa bisyo yung kanyang kita. Mga anak niya halos di mapakain, madalas na maputulan ng kuryente, yung asawa niya nangonsumi na. Pero nung kalagitnaan ng usapan nila, yung palang pinulutan namin, galing pala sa work niya, ninakaw niya kagabi. Kung ibig ko sabihin, namabato siya. Pamabato ba tawag noon? Namabato siya ng kapwa niya, dumadaan, makasalanan. Pero yung palang pinulutan, damay pa ako dahil galing sa work pala niya. Day off rin niya pareho kami ng day off. Inuwi niya, ninakaw yun. Yung pulutan natin na yan, nasarap. Magkano yan? Ala yan, inuwi ko lang yan dun sa trabaho ko galing kagabi, nilagay ko sa bag. Tinago ko iniingatan ko para wag makita ng gwardiya. So nakaw pala yung pulutan namin. So ganun din, makasalanan din kami. Pero yung mga taong dumaan, binabato namin, sinisira, binabato yung mga kasalanan niya. Yung tinatalakay na, pero kami lang pala number 1 makasalanan. So yun po ang ibig po sabihin. Nambabato sa panahon na yan, nambabato ng babae ng masama, yung lalaki masama, pero siya naman makasalanan din pala. Yun po ang ibig sabihin po na nakakalungkot po. Buti pa yung mga parasiyo noon na mga gustong pumatay kay Jesus, makasalanan yon, pero marunong umamin ng pagkakamali. Pero hindi gaya ng panahon natin, malala po, panay ang chismis, marites, pero sila din naman number 1 na makasalanan. Muli po yung lingko, si Chef Roy. So, shout out po sa lahat ng nanonood ng video ito. Lahat ng nanonood ng video ito, patuloy na pagpalain ng Diyos.